Okay, salamat sa tuang sa inyong mga pag-awit. Niabot na ta sa pagpaminaw sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. So, I have akong gituyo nga makasayo-sayo gid ta karon. Wala lang gid nagkusog ang ulan ganina, nakasayo mi panglimpyo simbahan. Murag masayo-sayo pag ta. But we will be may gani nakasayo-sayo ta mga 6 na naka-start sa tuang preaching para masayo ta makauli because of the weather. Kay ang uban kabalo ko nga gipangtugnaw ng uban. Kupo-kupo kay perminti ulan. Okay? But well anyway, I hope nga everybody would concentrate themselves karon alang sa pagpaminaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Okay? So mga kaigsuonan sa ulaylangan akong gihangyo ang tanan sa pagbarog palihog. Manindog ta. And please open your Bibles with me in the book of Luke chapter 10. Luke chapter 10 mga kaigsuonan, mayong balita sumala ni San Lucas. And atong basahon ang verse 38 paingon sa verse 42. Kung naa na mo palihog ko pag-ingon og kinasing-kasing amen. Okay, so ang pulong sa Ginoo nagkanayon. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imuhang grasya ug kaayong nga gihatag kanamo Lord. Salamat Ginoong Dios sa imuhang padayon nga paghatag kanamo og kadaugan, paghatag kanamo og panalangin, paghatag kanamo Ginoong Dios og kusog para kami magmapinadayunon sa pagpangalagad kanimo. Ginoong Dios, pasayloa in taon kami sa mga kasahipanan amahan. Tagaig kalinaw ang mga kasing-kasing Ginong Dios, ayaw itugot amahan, nga magpapildi mi sa kaaway. Ayaw itugot Ginong Dios, nga ang kaaway mo'y mukatawa sa among mga kinabuhi, tungod kay magpapildi mi Ginong Dios. Ihatag sa amo ang kadaugan, Lord, kusog Ginong Dios, para mahimong matuman gud namo ang imong kaubuton sa among mga kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang among mga alampuanan, nga kiniunta, mahimo og gyud nga sumala sa imong kaubuton. Og panalangin ni imong ubos nga alagad nga maong musaysay sa imong pulong Ginong Dios. Nga kiniunta mahimong sa pinasahi nga pamaagi, simple Ginoo og masabtan sa imong mga anak. Uban ni kami og salamat sa kadaugan sa ngalan ni Hesus gipangayo namo ang tanan. Amen and amen. Palihog manglingkod ang tanan. Ang uluhan sa mensahe nga atong paghisgutan karon mga kaigsuonan is loving Jesus. Loving Jesus. In order for us to appreciate more the things we will be talking about tonight, it is good for us to take a look to the lesson in the previous stories, in the previous verses sa chapter 10 sa book of Luke, mga kaigsuonan. In verses 25, paingon sa verse 29, we found a lawyer. Usa ka lawyer nga naay pangutana kang Ginoong Hesus about kinabuhi nga walay katapusan. Nangutana siya usa ka lawyer in verse 25, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him. So this question is to tempt the Lord, saying, Master, what shall I do? Unsa kong pwedeng buhaton to inherit eternal life? And because his question, what shall he do?
Then Christ honestly told him nga about the law. Unsa may nakasulat sa balaod? Unsa man ang imuhang makasulti? How do you read the law? How would you interpret the law? Unsa man ang giingon sumala sa balaod? And he said in verse 27, and he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? So ato makita mga kaigsuonan that upon Christ answering him mahitungod sa balaod, matuman nimo ang balaod para ma-justify ka, mamatarong ka, it is actually designed para ma-realize sa maong tao nga dili niya kaya luwason ang iyang kaugalingon pinaagis pagtuman niining maong balaod. Because there is no other person in the world nga kayang mutuman sa balaod apart from the Lord Jesus Christ. Only the Lord Jesus Christ ang kaya makatuman sa balaod. So, the right answer of this person, nga, unsaon ako pagtuman? Yes, it's impossible for me to obey it perfectly. And it is designed for him to feel the need and to know his need, nga nanginahanglan di ay siya manluluwas kay di siya katuman. But he was willing to justify himself. Nangutaan na siya, kinsa man akong silingan? Who is my neighbor? Nga ako ang higugmaon. Pretty ironic mga kaigsuunan, kay nangutaan na siya kung kinsa iyang silingan, meaning unsaon paghigugma ang iyang isig katao, wala siya nangutana kang Jesus Christ kung unsaon paghigugma ang Dios. And we know the answer of the Lord Jesus Christ, mahitungod sa kinsa ang iyang silingan. It was one of the most famous parable in the Bible, the parable of the Good Samaritan in verse 30, paingon sa verse 37. And we know, because I have already preached this text before, ang kaning parable of the Good Samaritan, we know nga ang lesson drawn, Christ answered that question to the parable to answer nga ang ato daing silingan nga angay natong higugmaon are those people who don't deserve our love. Even the enemies. Kay ang Samaritan, mga kaigsuunan, kalaban niya ang mga Hudyo. Dili ni magkahiusa ang Samaritans o ang mga Jews. Why? Because of historical problem, mga kaigsuunan, when the Jewish people or the people of Judah nibalik dito sa land of promise, mga kaigsuunan, wala nila gituguti ang mga tao nga nabilin sa yuta nga mga half-breed nga mga Jew. Meaning mga Hudiyo, Israelites, nga naminyo o mga other people nga maoy nabilin sa Israel sa diha nga captive ang mga Jew in Babylon. So moto sila ang nahimong Samaritans, mga Hudiyo nga wala na apil sa captivity, nga naminyo og lahi. Pag abot nila karon sa mga Hudiyo, pagtukod nila sa templo, ingon ang mga Samaritans nga oy, mutabang migtukod sa templo. Dili manugot ang mga Hudiyo karon. Why? Because they have intermarriage with other races. Og diya nagsugod ang away taliwala sa Samaritans o sa mga Hudiyo, mga kaigsuunan, and the Jews and Samaritans have no dealing with each other. Kung mukaon kag karinderya, nabawaan sa usa ka Hudiyo nga katungang maong plato gigamit Samaritans din sa mukaon didto. Inana sila kaaway, mga kaigsuunan. Atong gitawag nga makita, that's the first one, people who seemingly don't deserve our love. Those people are our neighbor. And number two, mga kaigsuunan, anybody, si bisan kinsa, whom we have the opportunity and power to help and to be a blessing, they are our neighbor. Nakay oportunidad nga mutabang, nakay oportunidad nga may mong blessing to anybody, so those people are your neighbor. So moto ang previous text, mga kaigsuunan.
But as what I have told you kanina, it is very, very sad that the ruler or the lawyer did not ask how to love God. Ang iyan ang ipangutana, how to love the neighbor. And we praise and thank the Lord because Luke, upon writing the account with Martha, Mary, and the Lord Jesus Christ in our text, told us and taught us how to love God. So natubag paghihapon mga kaigsuunan, kay wala man gipangutan na sa lawyer, Luke in his gospel wrote kaninga part sa gospel mga kaigsuunan ng story about Martha and Mary para makaroon tag idea unsaon di ay paghigugma ang Dios mga kaigsuunan. So if the parable of the Good Samaritan teach us how to love our neighbors, our text tonight teach us how to love God. So let us look at this narrative and gather lessons from it para ato kining gitawag nga masabtan mga kaigsuunan. So the story goes like this. Si Jesus Christ nibisita sa panimalay ni ining maong magsuon. So muna sila ang magsuon, si Martha, si Mary, and actually ila tong igsuon si Lazarus katong namatay nga gibanhaw ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan. And when Christ was there talking to people, si Martha karon pirti niyang bisihas pag-alagad sa iyang mga bisita. Ang iyang gibuhat karon, nagluto siguro si Martha daghan kaayo, hala nang limpyo siguro siyang mga balay, trapo-trapo, nangandam siya para naa sa ikaalagad ilang Jesus Christ. And of course, maayo po kayong intensyon ni Martha. Ano man, sayunan ka, bisita nimo ang Ginoo. Imo yung atimanon. Tama? Now, ato makita ang mga kaigsuunan, si Martha karon sige sagluto siguro dagko ang singot ni Martha la luto pila kabuk gidungan niya luto kabuk pito kabuk sudan kay special gid ni kay ang Ginoo ang bisita. Na ang problema mga kaigsuunan karon nakit-an niya karon si Mary yang igsuon maybe manghod siguro niya si Mary siguro I don't know kay ambod giingon sa Bible atong makita mga kaigsuunan nga nagsigyaka atubangan ni Ginoong Hesus na minaw sa istorya ni Jesus Christ. And when you find Mary in the Bible, you always found him at the feet of Jesus, listening to His word. Sometimes, naglimpyo sa iyang tiil, pinawis siyang mga luha, o nagbutang sa iyang ulo, o pahumot. And there were time that he was kneeling down, crying because sa tiilan ni Jesus Christ because namatay niya igsoon. So you always found Mary at the foot of Jesus, listening, sometimes crying, and sometimes anointing the feet of the Lord. So grabe ni siya ka-close kang Ginoong Hesus. Pakakita ni Martha karon kang Maria, naunsa man niya akong igsuon. Wala lang mangyud kahunahon nagtabang nako. Grabe na ang paningot nako diri. Kapoy na kaayo niya akong pagluto diri. Unya siya dito. Relax lang kauban sa Ginoo. Iyang giduulan si Jesus Christ karon mga kaigsuonan. In verse 40, but Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Ginoo nga ba kay pakialam Ginoo nga tanawag gud ni ako ang manghod nga ay akong igsuon nga gibiyaan ra ko niya nga mag-serve siguro siya siguro ang tigdalag pagkaon luto pa siya pa ang atiman grabe ka busy ni Martha ngayang kasaban sa Ginoong Hesus Ginoo sa man na Ginoo nga nung wa man kay pakialam ana Ginoo wa man ay matabang si Maria pwede ba nimo sa ingnon nga tabangan ko Ginoo kay mapatuog gid sa imuha you see. Now, ang tubag ni Ginoong Hesus, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Daghang kag kabalaka og troubled sa daghang kay mga butang. But one thing is needful. And Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Mas gipili ni Mary, kung unsa ang mas labing halang doon, ug dili na mabawi sa iya. You see?
So, girebuke siya ni Jesus Christ, mga kaigsunan. So, what are the lessons that we can gather in these things, mga kaigsunan, and how does it show nga gihigugma ni I believe both of them love the Lord, and they have different expression of their love. So, ato makita, mga kaigsunan, first of all, number one, we are not imprisoned by our temperaments. We are not imprisoned by our temperaments. Unsay pasabot nimo, pastor? Some people interpret this as two temperaments which they can do nothing about. Di ba? Kung panila ang temperament kuno ni Marta, gusto gid siya nga pisikalan trabaho, nga mag-serve gid siya. Ang temperament kuno ni Marta, ni Maria, gusto gid siya nga maminaw, he is interested with people. Maminaw kang Ginoong Hesus. Sa simbahan daw, sumala pa nga mga preachers, pag magwali sila, sa simbahan, nang inahanglan tag Marta, nang inahanglan buntag Maria. Don't you believe it? Ay tuwa na. That is wrong interpretation of the Bible, mga kaigsuunan. Kay if it is actually a temperament and you don't have nothing to do about it, wa kay mabuhat, kay Marta gid ang imong role sa simbahan, ikaw Maria gid imong role sa simbahan, wala kay mabuhat ana. Nganong girebuke man ni Jesus Christ si Marta? You see? So, that interpretation is very, very wrong. Di ko pwede maingon sa inyo nga ikaw Marta ka sa simbahan, ikaw Maria ka sa simbahan, kay kung Marta ka sa simbahan, ikaw tong perminti kasabaan ni Ginoong Hesus. You see, and Jesus Christ rebuked her. It means that Christ wala siya nakaangay sa gibuhat ni Marta at this time. But mga kaigsuunan, we must understand that we need a person that is both Martha and Mary in the church. Dili pwede nga Martha ka lang or Mary ka lang, you must be both. You see? You must be both, mga kaigsuunan. So ato makita nga we must not be deceived by the praise bitaw nga maingon ta nga ay inani namang gud ko. Mao namang gud niya ako ang gitawag nga nature. Mao namang gud niya ako ang kinaiyahan. Mao namang gud niya akong batasan. So do not be deceived by that praise, mga kaigsuunan, because I believe that is a lie from the devil. Nganuman, we are Christians and we strive to be transformed to be like the Lord Jesus Christ. Christians means miniature Christ, gamay nga Kristo. So atong makita, mga kaigsuunan, we must not say to ourselves and to other people nga basta kay inani na gid niya akong kinaiya, inani na gid niya akong batasan, inani na gid niya akong pamaagi, basta kay mo na gid niya ako ano. We must strive to be like the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ, I believe, is both Martha and Mary in the highest level. You see, Christ can serve to the highest level. He can also love to the highest level. So atong makitaan, mga kaigsuunan, that we must be both Mary and Martha in one person, and by the grace of God, by and by, dili ta magsettle kung unsang atong kinaiyahan. We must open the Bible and know the Lord Jesus Christ, and by and by, mahimutang susama ni Ginoong Hesus. And we say amen to that. You see? So atong makita, mga kaigsuunan, that is very, very important nga mahimutang ready nga ma-change. Be ready to be changed. Be ready, mga kaigsuunan, nga usbon sa Ginoo ang imong kinaiya. Usbon sa Ginoo ang imong pamatasan. Usbon sa Ginoo ang imuhang mga outlook o inlook sa imuhang kinabuhi, mga kaigsuunan, until one day that Christ can be clearly seen sa imuhang kinabuhi. That's our goal. That's our goal. So, number one, mga kaigsuunan, remember this, wala ka na priso sa imong temperament. I don't want to talk about those choleric, sanguine temperament. Bisa murya po na, malimtan, nagyawin na ito na. May ning ato ang simple lang nga mga word atong gamiton for us to really understand. You see? So, now number 2, mga kaigsuunan, we cannot show our love for Christ by physical service alone. You see? We cannot show
our love for Christ by physical service alone. And look at this, alone. Notice the point, not by physical service alone. It's also very, very important nga na kay physical service, na kay ginabuhat, but only it cannot stand alone. Dili pwede nga sige lang kag alagad nga busy kay kag kurik-kurik para buluhaton mga kaigsunan. Dili na siya pwede. So unsa diay ang atong angay buhaton mga kaigsunan. Tanawas Marta, atong tanaw example ni Marta mga kaigsunan, because Marta thought that she can serve the Lord by all of the things kayang gikabisihan. Marta, by concentrating on it, began to be resentful to her sister. You see, nahimo siyang resentful sa iyang igsuon. She started hating those who are different from her. Siya siguro, kugihan kay siya ng limpyo, kugihan kay siya ng luto, o niya ang iyang gitawag nga mga kauban, dito ra na sige paminaw kang Ginoong Hesus, nalain siya. Nganong wa man gitawag nga mutabang na ako diri siyang una-una. Kasut lang kayo katong plihag baterya to ang kuan. Okay? So atong makita mga kaigsuonan nga nalain siya. Ngano man gyud nga ako ra diri. Gipasagdo na lang man ko nila diri. You see? Na atong makita mga kaigsuonan, she became unhappy with what she was doing because mo lang to yang i-concentrate. Ka-busy niya. Unya, kani bitong busy kita, kaning kugihan kita nga tao. Ganahan tag trabaho kung wala pa tay kapoy. And sometimes, kitao lang man ta, kapuyon yung kabaw, upat kabuktiil. Kita pa ka, kapuyon ta, and sometimes, muabot ang mga kasapot, muabot ang mga resentment, muabot ang mga murmuring kung ikapoy na ta. And that's a big problem, mga kaigsunan. And that will be a reason nga naanay panagbingkil o panagbulag sa relasyon sa imong mga isig kaingon sa imuhang ginabuhat mga kaigsunan, both in the church and even in your secular work alike. You see? Na ato makita mga kaigsunan that she must learn nga dili lang kay makaserve kas Ginoo pinaagi anang mga ginabuhat. I remember when I was still in Bible school. Sa Bible school, mga kaigsunan, grabe among trabaho dito. Okay? Kaniadto, we are required na limpyo na tubangan ang tanang mga CR, laog gaya mong pangmapan dito sa Guerrero da Cubia kayong simbahan, ng building. You see, and akong ginabuhat, usahay, magmatakog alas 4 kadlawon, and sometimes alas 3 kadlawon. Kaya gusto na ako, pagka morning, humanan ako tanan. Ako ang gitawag na ginabuhat. And I could do whatsoever I want, kaya nahumanan akong trabaho. Na ato makita mga kaigsuunan that I always enjoy what I was doing. We have some people there nga partner man mi mag-arrange og bangko kay gitawag nga pag-abot sa soul winning, naka-arrange ng mga bangko ang mga soul winners, manglingkod na lang kay para mag-devotion na lang ayha magkuan, para mag-meeting na lang ayha mo lakaw, mag-snack na lang ayha mo lakaw. Inana ang gitawag nga nahitabo kay didto sa Guerrero. Una man magmerienda ayha mo lakaw. Kay pag-ubag human soul winning, uyaya na maguli. So magmerienda una, ayha mang lakaw ana sa Guerrero ang soul winning. So mag-arrange mi daag bangko. And sometimes magtrapuhan man ng bangko, sometimes nay magpartner nga magsamukay, mag-away. Ngano man? Kay ang isa natulog pa, ang isa nang limpyo na dito nang kuskus na. Muna mag-away usahay ang mga estudyante Bible School tungod ana. You see? But, for me, there was no once nga nilikramo ko nganong naulahi ako ang gitawag nga kauban na limpyo. Nganong ako ra ang nabilin. Why? Because I always put in my mind nga kini akong ginabuhat, mas oportunidad na ako ni nga ako'y nauna diri na mahuman ako ra isa. Why? I am doing it for Jesus. Ako nang ginabuhat para kang Jesus Christ and I am happy to do it. You see? And if that is your motivation, mga kaigsunan, if that is what is going on in your mind, then dili ka gitawag nga kapuyon sa imong ginabuhat na trabaho.
magmalipayon kang manilhig, magmalipayon kang mangkuskus. You see? Naluoy lang ko sa mga nag-shake hands ako sa una, kay gabi ay kumukuskus og bawol sa una. Pero ayaw ka pala ka ng alkohol ko pagkahuman. Bitaw? Yes. Idaan namin mang limpyo sa una sa Guerrero. Kasi Pastor Ingay, panganaon na niya ang gitawag nga kan, hugaw pala gini. O sa maning tiles, ano naman niya, ana na siya. You see? Pero mas grabe daw itong Amerikano, si Pastor Shat. Wala daw katunga sa Pastor Ingay. Pero atong gitawag na makita mga kaigsuunan that if we are doing it for the Lord, we do our best. Kaya para na sa Ginoo. So, ikaw may nabilin diha o daghan mo, mas maayo nga daghan mo because daghan na serve sa Ginoo. Pero kung ikaw ra ang nabilin, then be it. Why? In the first place, you are doing it for the Lord. You see? So, you will not be resentful. Pero ato makita mga kaigsuunan, the problem with Martha, he also start rebuking the Lord Jesus Christ. Lord, di ba gapaning kamot man ko Ginoo nga magtrabaho? Di ba, grabe man akong kabisi magtrabaho Ginoo. Katunoon Ginoo nga sila lingkod-lingkod, naminaw lang Ginoo, gibless nimo ako, naunsan ako. You see? Mo lang nahitabo kang Marta mga kaigsuunan. Ngano ako gikapoy na ko diri Ginoo, kana akong igsuon nina, walay gibuhat Ginoong Dios. Bili ba mo sa badlongon, Lord, para mutabang sa ako, ha? You see? So, atong makitaan mga kaigsunan, the problem with Martha, she thought that she knows better than the Lord Jesus Christ. Iyang gitudluhan karon ng Ginoo kung unsa ang angay niyang buhaton. You see? And atong makita, it's a big problem when you start teaching the Lord. Do not teach the Lord what to do. Mabitaw na akong ginaingon sa tuang prayer, di ta pwede maingon nga Ginoo mo ni buhata, mo ni akong gusto no. Lord, unsa ang akong angay buhaton Ginoo? Unsa akong angay buhaton Ginoo? Unsa ang akong angay nga plano Ginoo? Tell me Ginoong Dios and I will do it. You see, mo na to prayer mga kaigsunan. We don't teach the Lord what to do. We ask Him, Lord, unsa ang akong angay buhaton? Because we cannot teach the Lord. You see? So, there are three things nga itong nakita kang Martha mga kaigsunan because she thought that physical service alone could suffice sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Number one, wala na siya nagmalipayon sa iyang pagpangalagad. Number two, nadaot ang relasyon sa iyang mga kauban. And number three, nadaot po ang iyang relasyon sa Dios, kang Jesus Christ, because she started rebuking the Lord Jesus Christ. So mga kaigsuunan, if you are here today, nga nabisi lang ka kanunay, hala, sigig pang kuskus, sigig pang unsa ba imo ang ginabuhat, pisikalan sa pagbuhat, alang sa pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsuunan, dili madugay, then these things will be true sa imo ang kinabuhi. And I hope it will not happen. And that the purpose of this message is for you to avoid nga may tabo na sa imo ang kinabuhi. And number three, and lastly, mga kaigsuunan, God likes or loves those who are interested on Him. So, ang gusto diay sa atong Ginoo mga kaigsuunan, the Lord Jesus Christ, are those people who have deep interest sa iya. Every activities must be focused on the Lord Jesus Christ. Focus on God and nothing else. Ang ato ang pagpangalagad, nakafocus kang Jesus. Ang atong mga pagkanta, nakafocus kang Jesus. Ang atong mga pagwali, nakafocus sa Dios mga kaigsunan. Tanan atong ginabuhat, apil itong pagsilhig, paglimpyo, pag-unsa ba, pag-decorate ba simbahan, paglaba ba para simbahan, paghugas, pagplato, pagluto, pagpagkaon, unsa mga klase nga part sa pagtrabaho simbahan, it must be focused for Jesus. I am doing it for Jesus. You see? Nothing else. And ato makita mga kaigsuunan, you must be doing your job because you are interested in Jesus. Now at this time, sa ato ang text mga kaigsuunan, si Jesus Christ, He know na hapit na siyang mamatay. Diba? Chapter 11, chapter 12, chapter 13, hapit na siyang mamatay. In this time mga kaigsuunan. Niya ang tao nga hapit na mamatay, they just wanted people to talk to. You see? No ato makitaan mga kaigsuunan, dili bungga nga panihapon ang gikinahanglan ni Ginoong Hesus aning panahon. Ang gikinahanglan lang ni Ginoong Hesus are people to talk to. Friends nga anda makiistorya sa iya.
Every time I visit, mag-visit man gid ko as a pastor of this church, na ato makita mga kaigsuonan, sometimes ang mga tao, mura bitaw matarantag na as pastor, uy, pagpait og cook, pagpait og gitawag nga tinapay, pagpait og inani. Mga kaigsuonan, I am there not for the snacks. I am there not for the food. I am there because of you. I am interested with you. You see? Na ato makita mga kaigsuonan, gibaklay ni magpila kilometro pangita og tinapay, kung ato pa tong gichika-chika gi istorya, then it must nahimo to siyang profitable atong time mga kaigsuonan. You see? So you must always remember mga kaigsuonan, and I don't know with other pastors, I can only talk about myself. When I visit, I am not interested to what those people can offer to me, ilang pagkaon whatsoever. Og na, wa mo problema, mukaon naman punta. Pero ato makita mga kaigsuonan, we are more interested with people. People are more important than anybody else or anything else mga kaigsuonan. You see, we are there to know your welfare. We are there to know kumusta na mo. We are there to pray for you. We are there para may mong blessing. You see? Not to be a burden. Always remember that mga kaigsuonan. We don't want to be a burden to the people. We wanted to be a blessing to you mga kaigsuonan. And Jesus Christ is like that. Inana si Jesus Christ mga kaigsuonan, nibisita siya didto ilang Marta, Maria, Lazarus. Dili para sa how many course of dinner nga iandam ni Marta. Pero Jesus Christ just wanted to talk to genuine people, genuine friends. Nga iyahang makaistorya where he can relax and talk to those people and be a blessing and be blessed. Mula na ang tuyo ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. You see? And Mary showed that she has a very deep interest to Jesus and His words. So atong gitawag nga makita di ay nga importante kaayo ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. That's why in our services kanitong mga pagwali sa pulong sa Ginoo, I really ask you, mao na ang mga bata, ako yung ginaingon, mag-behave mo, dili mo lingkod sa atubangan, ayaw mo gitawag likod, kay dali ra mo matintal dito sa likod. You see? Why? Because we need to learn to love the Word of God. You see? We need to learn to love listening to the Word of our Lord Jesus Christ. Now look at this. As a fruit, bunga sa pagpaminaw ni Maria sa mga pulong nga mugula sa baba ni Ginoong Hesus. Look at John chapter 12 verse 7. John chapter 12 verse 7 mga kaigsuonan. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Di ba kay iyaman tong pahumutan sa Ginoong Hesus verse 3, 12 atong basahon sa chapter 12 verse 3 unya ng 7. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. And look at this. Ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan verse 7, then said Jesus, let her alone. Against the day of my burying had she kept this. Si kinsa man ang pinakauna nga nakabantay nga si Jesus Christ mamatay abruptly nga dili na maandam ang iyang patayng lawas aya sa ilubong. Si Mary mga kaigsuonan, iyan ang ipahumutan ni Jesus Christ daan. Because sa dihang sige siya glingkod sa tiilan ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, nabawaan niya that Jesus Christ will die. Og dili na siya makaangkon pag-igo nga panahon ang mga iyang mga kauban para andamon pa ang iyang patayng lawas. Mao bitaw nga after 3 days, nibalik pa didto sa gitawag nga lubnganan ang mga after the Sabbath, ang mga babayi para ilahang padayonon pag-anoint ang lawas ni Jesus Christ. Kaya wala tumatarong atong pagkamatay niya. Di ba? Alas 3 siya namatay. Unya, dapat before alas 6 malubong na siya. So 3, 4, 5, 6. 3 hours lang. Dapat malubong na si Ginoong Hesus. Kay bawal sa mga Hudiyo
nga dili siya malubong ayat mag-alas 6 because pag alas 6, it is a special Sabbath. Dapat mag-rest na sila. You see? So, ato makita mga kaigsuonan, nabantayan na ni Maria. Mauna, ingon pa ni Jesus Christ, sagdi siya, kay para ni sa kuang burial. You see? Now mga kaigsuonan, again, walay dautan ang physical serving, pero dapat, una, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, maminaw ta sa tudlo ni Jesus Christ mga kaigsuonan, para mahimong tama o gaong ang atong physical service. Physical service man yung gibuhat ni Mary. Iyang gianoin si Jesus Christ. Nagserban siya. Pero nganong tukma man kayo. Kay resulta ni sa iyang pagpaminaw kanunay sa pulong sa Ginoo. So mga kaigsuonan, wala gay daotan kayo nga gusto ka mag-serve, wala kay daotan gid kayo nga mualagad ka physically sa Ginoo, pero dapat kana nga pag-alagad, kana nga physical service is resulta sa mga pulong sa Dios nga imong nadungog. So sama sa gibuhat ni Maria mga kaigsuonan. Nakuha ba ninyong punto? So I hope that you really understand the point mga kaigsuonan. You see? So importante gid ay kaayo nga mulingkod tas tiilan sa Ginoo, be interested to Him. Mo nang gugma, loving Jesus is to be very, very interested to Him nga ato yung paminawon kung unsang mga pulunga ang manggawa sa iyang baba para ato kining gitawag na matuman mga kaigsuonan. And our services will be meaningful if it is a response to what we first hear from our Lord Jesus Christ. As I close, now we know how to love our neighbors. Itong i-explain ngayon sa introduction. You see, atong mga kalingan, atong mga murag lisod higugmaon nga mga tao, o anybody nga natay oportunidad nga mahimong blessing, those are our neighbor. And now, how to love the Lord Jesus Christ? You see, we must not forget ang pagigugma kang Jesus. Number 1, we must have a deep interest kang Ginoong Hesus. Be very, very interested sa iya. Number 2, be excited to know Him more. Gusto gud ka nga mas makaila pa. Gusto gud ka nga mas masalig pa. Mahitungod kang Jesus Christ mga kaigsuonan. And be willing to sit at His feet and listen to Him. Listen sa iyahang mga pulong mga kaigsuonan and act accordingly. You see, serve according to what you have learned from His Word. Para ang imong pagserbisyo, sumala gyud sa pulong sa Ginoo. Dili lang imong buot-buot mga kaigsuonan. Inana di ay ang atong paghigugma kang Ginoong Hesus. I hope by the grace of God, makaangkon kag deep interest sa pag-ila pagyud kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. See, tonight I'm very happy nga murag ubay-ubay ang nagsimbag prayer meeting and several of our brethren pod nga wala. And I hope by the grace of God nga sa sunod nga mga panahon mahimog yung makumpleto og all the people who are going to the church magsimba gyud og prayer meeting because it's very, very important mga kaigsuonan. And by this time, akong gihangyo ang tanan sa pagbarog palihog. Manindog ta. And let me pray. And after our prayer, if you wanted to pray with someone, then ask someone to pray with you. And if you wanted to pray alone, you can pray alone after my prayer mga kaigsuonan. Para sa tuang prayer meeting, iyan po ato mga kaigsuonan, iyan po ato ang mga hinigugmas kinabuhi, atong mga brethren who are not with us tonight. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imuhang dakong gugma ug kaayo nga gihatag kanamo. Pasayloa kami amahan sa among mga kasaypanan. Liguna kami Ginoo kay nasayod ka nga wala gyud kami mabuhat kung wala ikaw. Salamat Lord sa imuhang dakong kaayo, dakong panalangin nga gihatag kanamo Lord. Salamat Ginoong Dios sa imuhang gihatag nga oportunidad nga kami makaalagad kanimo karong adlaw. I am praying Lord for our brethren nga wala diri Ginoong Dios. I pray that you would guard their hearts nga dili sila mahimong mastumble Ginoong Dios sa mga pagpanintal o pagpangatake sa kaaway because as we see victories after victories among pagpangalagad kanimo Ginoo,
Nasayod gud mi nga mangayo og bahin perminti ang kaaway Ginoo. Mga taki gud siya. So bantay ang matago sa Lord nga dili gud madutlan. Ug kung luna mang Ginoo'y mapandol amahan, tagaig kusog nga makabalik ug makabarog pag-usab sa pagsunod kanimo. Ubanay kaning mga kaigsunan Lord, ubanay lang mga pagtrabaho, ilang mga pag-eskwela, tagay sila good health, protection sa kanunay Ginoong Dios. Ikaw na'y bahala ka na mo amahan, wa gid ni mabuhat Ginoo kung wala ikaw. Thank you for the way you will empower. Thank you for the way you will bless. In Jesus' precious name, gipangayo na mo ang tanan. Amen. Look for a place alang sa ato ang pagampo. Wala gid.